Ayan at sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, magandang araw sa inyo kahit gabi na. Ay hindi ko na kasi alam kung araw dyan o gabi sa inyo. Ay siyempre, pag nandiyan kayo sa abroad, ay araw dyan, dito gabi. Pero sinasabi ko lang lagi ay yung pagkatandaan ninyo na mag-ingat kayo lagi ha, para hindi kayo magka-problema. Lalo na yung inyong pag-diop, pakaingat kayo, tatalasan ang mata. Pagka nagdi-diop kayo, pagpasyal-pasyal ninyo dyan, talasan nyo ang mata, baka mamaya, masalubong si Erwin Tulfo, buntisin kayo niyan. Ay sos. Di ba? Kita nyo naman pala. Pag ganyan-ganyan lang yan, 10 na palang anak niya sa 10 babae. Kaya nga sabi ko, ingat kayo. Kasi baka mamaya masalubong nyo yun. Ako, delikado. At ngayon natin na pag-alaman na kahit pala puno ng baliti, lagyan mo ng palda, bubuntisin ni Erwin Tulfo. Ano na nangyayari sa mundo natin? Puro kalibugan na lang. Tingnan mo nga lang si yung isa dyan na may bigaon, dilaan yung pisngi ng lalaki niya. Yan ang sinasabi ko. Kaya nga, noong girlfriend ko pa yan, talagang nagkaroon talaga ako ng phobia yan sa babae na yan. Bakit hindi ako magkaroon ng phobia? Kasi di ba sinasabi ko sa inyo, mayroon akong X na 999 na X. Tapos yan ang panghuli, yung pang 999 yan. Tapos yun, ay ginawa din sa akin yan. Lahat na lang hinimod sa akin. Pati yung bayag ko hinimod. Pagkatapos niyang himurin bayag ko, pati yung aking lawit, pati yung gusto kainin. Mabuti na lang at matanda na ako, 175 years old ko na nung time na yon, ay hindi na niya kayang kinagat kasi makunat na. Ay litid man yan. Kasing kunat na ng gulong ng traktora. Kaya hindi na niya pero talaga nagkaroon ako ng phobia. Kaya magmula noon, maging itong aking mga manliligaw na 3,000 plus yan, na manliligaw ko, kaya tuloy, wala talaga ako mapili sa kanila, kaya may phobia na nga niya ako. Kasi, yan, bigao na yan. Yan ang nagbigay talaga sa akin ng phobia sa utak ko. Imaginin mo, saan ka nakakita nga, natutulog ka, himurin ang bayag mo. Yan ang sinasabi ko, kaya tuloy, ayaw ko na tuloy mag-girlfriend, kaya naku, may phobia na ako. Ay ano pa kaya, kung si Erwin Tulfo ang nililigawan ng 3,000 babae, ay baka yan siguro, baka inanakan niya lahat 3,000 na yan. Pero ako, hindi ko pinato sila, kaya nagka-phobia ako dyan sa bigao na ex ko. Ay, ngayawa. Pero bago tayo magpatuloy, huwag muna kayo umalis kay may bubunutin tayo. Nandito na naman sa timba, bubunutin natin. Ay baka sakaling isa na kayo dito sa mabunot, ay di, wow. Ayan. So, ito na. Bakit ba sobrang big deal sa inyo yung kuhan? Ito, mag-usap tayo mabuti ha. Sobrang big deal kasi dito sa mga vlogger na ito. Sobrang big deal yung pag-invite ko ni Trump dito kay sa pamilya Duterte. Ano ngayon kung hindi in-invite ang Tito Bongbong ko? What's the problem with that? Anong big deal? Hindi man ginahantay ni Tito Bongbong ko na imbitahin siya ni Trump. Wala man pakialam si Tito Bongbong kung imbitahin siya o hindi. Tigilan nyo na yung mga pagkukontent yan na sabihin nyo na nakakahiya. Kaya si President Duterte kang pamilya niya ang gi-imbitar ni Trump. Sus, para sabihin ko sa inyo,
para tumigil na kayo sa kako-content yan ng mga ganyan invitation na yan. Ito ang sabihin ko sa inyo. Hindi na iinggit niyan si Tito Bongbong ko. Bagkos, pag gipagmalaki pa nga niya, na mas kung inimbitahan daw nitong si Trump, itong pamilya Duterte, ay siya man daw, ginimbitahan, buong pamilya man daw siya, ginimbitahan Biden. Oh, parihas lang. Kung hindi man ko inimbitahan man ni Trump, itong si pamilya Duterte, ang pamilya ng Tito Bongbong ko, ginimbitahan man ni Biden. Oh, anong bill? So, parehas lang. Oh, di ba? Kaya lang pala ginimbita nitong si Biden, ang pamilya Bongbong, kasi nga, para daw katulong ni Biden na magligpit ng kanilang mga gamit at saka maglagay sa mga malita sa mga sinina nila or damit. Kaya pala binimitahan. Pero at least inimbitahan. Buong pamilya. Tigil-tigilan nyo. Huwag kayo masalita-salita ng mga ganyan-ganyan. Wala di ba big deal yan kay, sa Tito Bongbong ko. Ito pa. Permi lang ninyo gina-issue sa Tito Bongbong ko yung 20 pesos na bugas. Wala na lang kayo sinabi, kundi nasaan yung 20 pesos na bugas? Hoy, mga ungas kayo, para sabihin ko sa inyo, natupad yung 20 pesos. Hindi nga lang sa bugas. Doon sa isang kamatis na parang kasing laki ng aratiles, 20 pesos isa. Di ba? O at least natupad yung sinabi niya, 20 pesos ang bugas. Hindi man sa bugas, doon sa kamatis na kasing laki ng aratiles, 20 pesos ang isa. Di natupad 20 pesos. Kayo talaga. Saan pupunta ang tao? Kung ganyan lagi ang inyong mga argumento. Ay, Mariose, pero bago sa sina, magpatugtog ta. Para sa ganun, ay masiyasiyahan man ta. Dali lang, ha? Yan, habang ginapatugtog natin ang chatsa, ay ipakita natin para happy tayong lahat. Kaya yung itsura nitong congressman para maging masaya yan. Sige ha, tugtog natin. Kaya huwag kayo masyadong gina-issue yung mga panayan, yung mga imbitasyon na yan. Dahil kung gina-imbita ni Trump, sabi ko kanina, paulit-ulit, kung gina-imbita ni Trump ang pamilya Duterte, gina-imbita man ni Biden ang pamilya Tito Bongbong ko. Kaya nga lang sabi ni Biden para lang may kasama siya magligpit sa gamit niya. Kaya, nako, tigil-tigilin nyo ang panira. Sasabihin nyo pa nga, nagbabangag itong si Bongbong. Ay sos,
Si Bangag yun, yung nagbabangag, siyang sumisinghot. Kamukha lang niya. Hindi man yun ang Tito Bongbong ko. Oh, katunayan yun. Kwan yun. Kamukha lang niya. Hindi naman Tito Bongbong ko yun ah. Oh, siyado lang marumi ang utak ninyo. Yung gaganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Kamukha lang yun. Hindi man Tito Bongbong ko yun. Tigilan nyo ng mga salit-salita. Mamaya magpa-hair follicle piece yang si Tito Bongbong ko. Mapahiya kayo. Oh, ay, bahala kayo. Kaya ginasabihan ko na kayo in advance. Baka mamaya mapahiya lang kayo. Ay baka mamaya pumunta na yan sa US. Magpa-hair follicle yan. Oh, pagka nag-negative yan, pahiya ka daw kayo. Mamamatay ka sa hiya. Eh sinasabi nyo na bangag itong si Tito Bongbong nga. Sos, magi ako ang tumingin doon sa gaganyan-ganyan. Kamukha lang. Mariusip man kayo. Sobra man yung kadumihan bala ng utak ninyo. Ay, nako. Aha. Kaya, tugtugan ita. Ayan. Sabihin nyo na si Tito Bongbong ang gasinggot. Ito ang gasinggot. Kaya tingnan nyo, ang iwi na. Di ba? Pwerte ka, sira na ang panya, ang tawag na sa kon. Ano yung baba na? Sira na kay kasisinghot. Abang yawa. Ay, sos, ginoo ko. Basta ang sa akin lang, huwag kayong aalis kay mamaya. Magpalabunutan tayo. Baka sakaling matuwa ako hanggang mamaya. Kaya baka laki-lakihan natin na yung premyo. Alam mo yung mga kung abot bala ang cheque sa akon nga ginabayad sa akon na business partner sa Korea. Ay kung mabahol-bahol man ang nadadawat na ako nga cheque, di siyempre magbigay-bigay ako sa maganda-gandang bigayan eh. So, iyan ang ginasabi ko sa inyo. Basta sa akin lang dito, ako, nandito lang sa inyo. Ngayon, kung iniisip ninyo na itong aking pagbablog na ito, puro kalokohan, ay siguro tama kayo. Di ba? Kaya bahala na lang kayo mag-isip. Tingnan nyo yung sinasabi ko kahapon na 2 vlogger ang invited ni Trump na Pilipino. 2 Pilipino vlogger ang invite ni Trump. Abaw! Ay, kadami mag-comment dyan nga sabi, proud tayo na na-invite ng 2 vlogger na Pilipino ni Trump. Sino daw kaya yun? Grabe. Diba? Andiyan sa comment, sino daw kaya yun? Abaw. Diyos mio. Yan gani ang sinasabi ko. Na wag na kayo mag-comment. Kung hindi nyo napanood yung buo, wag na lang. Kasi lumalabas kayo, bobo. Di ba? Hindi nyo alam na kami ni KPL ang gin-invite ni Trump. Di ba? Tapos, sino kaya maswerte na 2 vlogger nga gin-invite ni Trump? Ay, problema nyo. Wala ninyo ginapanood ng buo yung video. Kaya tuloy, wala kayong nalalaman. Kaya di ba, madalas ko sinasabi sa inyo na hindi kayo magiging matalino hanggat hindi kayo
panood sa buo na video ko. O, tingnan nyo nga ginawa ninyo. Nag-comment kayo, hindi nyo alam kung sino ang gin-invite ito. Ay, sus, ng yawa. Alam ko rin. Pwerte ng kangiwi ni. Ating ay, kan muna yan Baka mamaya mahawa tayo pag kangiwi yan. Sabihin nyo si Tito Bongbong ko ang ngiwi. Hindi man. Yan, ito ang ngiwi. Ito talaga ang totoong ngiwi. Hindi Tito Bongbong ko Sus mga ngayawa. Kaya ano pa ang ating isyo? Tigil na. Stop na yung mga pag-iintrigang invited ni Trump. Kasi, sabi ko naman sa inyo, may pantapat ang Tito Bongbong ko, di ba? Sinasabi ko sa inyo yan. Mas matindi nag-invite kay Tito Bongbong ko kasi Biden. Tapos, pagka nandoon na yan sila, Tito Bongbong ko, pag pumunta na yan doon, pag sinabi yan Tito Bongbong ko, di ba, in-invite mo ako? Sabihin ngayon ni Biden, I don't know. Kasi nga, si Biden ulyanin na. Di ba? Kadelikado. Maging ako, pag ako in-invite ni Biden, di ko, baka mamaya tanggihan niya ako. Di tuloy ako makakain. Kasi nga, yan pala si Biden, maliban sa pagiging ulyanin, abay may sabog din pala yan. Maginoo ko. Mabuti pa ito si Trump, pabugoy-bugoy yan, pero hindi kagaya ni Biden na ulyanin. Aber, Sos, Mario Joseph, daw manigarilyo ko, sasabihin pa yung comment dyan, di ba? Seryoso na po tayo. Sasabihin pa na nag-comment. Nahulaan ko na yan kung sino yung vlogger na inimbita ni Trump. Si Maharlika daw, si Sas Rogando Sasot, at saka meron pa siyang isa na sinabi, awa ko, sino pa yung isa? Yan nga po yung sinasabi ko, di ba? Mario Joseph. Paulit-ulit ko po sinasabi rito. Mas maganda na lang po, huwag na lang po kayo mag-comment. Kasi nga po, napapasok kayo, nakukuryente kayo Gaya nun, nagbigay lang ako ng mga hint na ganun. Pinagbasihan nyo na agad yung title. Di ba? Hindi nyo muna pinanood kung sino yung inimbita ni Trump na vlogger. Mario Joseph. Kaya sa totoo lang nahihiya po ako para sa inyo. Kasi nga po, kaya po ako nahihiya para sa inyo, doon po sa makakabasa. Tapos doon po sa mga nakapanood ng buong video, tapos mabasa yung inyong comment na yan, nakakahiya po kayo. Sa totoo lang po, ayaw ko po mapahiya kayo. Isa pa po, yun pong kahapon na, ano ba yung pinamigay natin kahapon, yung 10K po, yung pinamigay natin kahapon na 10K. Isa po dyan na pangalan, 3 po yung nag-claim ayon dito sa aking sekretary. So, dahil 3 po yung nag-claim, sabi ng sekretary ko, parang paki-send nga po rito sa Tariq Hassan sa yung profile ninyo, profile picture ninyo doon sa pangalan na yun. Ayaw ko na pambasahin dito kasi nga po na-claim naman po ng tama. Okay. Pero 3 po sila nag-claim. Pakisend nga po. Kung ikaw nga po itong si Angelica, hindi ka na po bibigyan ng apelyido. Yun po si Angelica. Ayan. Doon po yan sa 10,000 po na binunot. Hindi ko po binunot yan. Basta ibinigay ko na lang po yan. Hindi po natin binunot yan kahapon. So, yan po.
Akala siguro nitong iba, makakalusot. Hindi po kayo makakalusot kasi unang-una, kung sinabi po ninyo na kayo si ganon, ako yung nanalo, ako si ganon na yung binanggit po dyan ni Mr. Birana na ako po yung binigyan niya ng ganito, 10,000 halimbawa. Ako po yun, yung pangalan na yun. At ngayon, yung pangalan na yun, na tatalungin kayo na, iimbestigahan kayo ng sekretary ko. Una, papaano sinabi ni Sir yung ganito ganon? Ano yung sinabi niya? Di ba? So, ibig sabihin yung totoong binigyan, yung totoong binasa, alam kasi nga, nanonood. Di ba? Pero ikaw na hindi ka nanonood, hindi mo alam yung sinasabi mo. Yun po ang sinasabi ko. Huwag na po tayo, nilalagay lang po ninyo yung sarili ninyo sa kahihiyan. Una, hindi naman po talaga kayo makakalusot. Okay? Hindi po. Hindi talaga kayo makakalusot kahit anong gawin nyo. Ngayon, ay ito po ang ito ay wala po in-endorse yung aking sekretary na bibigyan na lang. Kundi ito po nasa timba, bubunutin po natin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ito po nandito sa timba. Ito nandito sa timba. Ito po nandito po sa messenger ng Tariq Hassan Mirza ang mga pangalan po ninyo nang nakapag-send ng inyong subscribe, katunayan na subscribe at saka nakapagpa-subscribe kayo. Ito naman po wala po tayong pinag-uusapan dito kung ilan yung napasubscribe niyo. Kung sinubscribe niyo yung sarili niyo at sinend niyo sa Tariq Hassan Mirza, natural nandiyan sa messenger ng Tariq Hassan Mirza. Hindi po ba? So yun po, nandiyan po yan. Kahit isa lang po ang inyong napasubscribe. Pero dito po marami yan na nagpasubscribe. Isang tao marami po. Kaya lahat po yan ay nandyan po yan sa Tariq Hassan Mirza. Kaya nga po sinasabi ko rito, ulitin ko lang po yung mga nagsasabi na isali mo naman ako, Sir John or Mr. Birana, sa inyong parapol. Paano ko nga po kayo sali? Hindi naman po pwede na ilista ko lang yung pangalan ninyo na hindi naman po kayo nag-participate dito sa ating laro. Masasali lang po kayo dito sa laro natin kung kayo ay nag-subscribe. Isinend ninyo rito sa Tariq Hassan Mirza yung inyong katibayan na nagpa-subscribe kayo. Yun po ang masasali po kayo dito sa timba. Yan po. Wala pong naiwan dito kahit isa. Maliban na lang po yung mga blinak, maliban na lang po yung mga ni-restrict. Kasi mali-mali po ang ginagawa. Samantalang, nandiyan naman po yung sa sample sa Tariq Hassan Mirza. Tingnan nyo yung Tariq Hassan Mirza. Isa rin po yung may nagtatanong. Ang sabi ng sekretary ko, ano raw ba ang spelling ng Tariq Hassan Mirza? Hindi po ba? Kung inyo pong, sabi ko nga, kayo yung talagang hindi dapat binibigyan ng pagkakataon, alam niyo kung bakit? Kasi nandiyan po yan, habang nagsasalita po ako rito, nandito po. In-insert ko po ito dyan. So, alam niyo, yung spelling ng Tariq Hassan Mirza, yun po ang sinasabi ko, kung kayo ay nanood, nung mga videos ko, malamang alam niyo yung spelling ng Tariq Hassan Mirza. Yun po ang isa doon. Ngayon, ay ito pa. Tingnan mo nga yung sa CCTV. Wait, nandito eh. Tingnan mo. Sino yung nakaparada? Okay. Ganun po yun. Yun po ang sinasabi ko na gustuhin nyo mga makisali. Hindi po talaga po pwede hanggat hindi nyo talaga napapanood yung buong video. Kasi nandyan po eh. Mayroon pong sample dyan. Maliban po dyan sa Tariq Hassan Mirza na Facebook. Nakalagay po yan.
At pagka nagbibideo po ako rito ng ganito, ini-insert ko po yun dyan. So, wala lang po yan. Ang sinasabi ko po dito ay hindi ko na po kasalanan yun kasi pinipigil na po ako magpaliwanag dito. Lalo na po yung si Juliet Wong. Ay talaga namang makakukan kayo. Talaga namang matatalupan yung pagmumukha ninyo pag nabasan yung dyan. Yung comment ni Juliet Wong, matatalupan ang mukha ninyo. Kaya tama rin naman yung mga sinasabi na hindi ko kailangan magpaliwanag ng pagpaliwanag dito. At dahil nakakatawa na lang ako. Anyway, isa na lang po ang bibitawan kong salita sa inyo. Kung gusto niyo sumali, i-review niyo po yung mga videos ko. Nandyan po yan. Kaysa magtatanong kayo, lumalabas lang po yung kabubuhan ninyo. Di po ba? So, yun. Doon po sa kwan, sasabihin pasali. Huwag po ninyong sabihin sa akin na pasali. Ang tanungin po ninyo sarili ninyo. Kung kayo ay nakapag-send dito sa Tariq Hassan Mirza nung inyong pinasubscribe o kayo mismo nag-subscribe, sigurado po nakasali kayo. Anyway, ay bubunutin na natin. Diretso na po ito. Saan ba? Dali. Aha. Okay na yan. So, sige. Okay na yan. At, pupunta na po tayo dito sa ating palabunutan. Bubunot po tayo ng ilan po yung ating bubunutin ngayon ay 5 yata or bahala na po. Kung ilan po yung pagka hindi pa po ako pagod ay dire-diretso na po natin bubunutin ito. Ito po ay pambili ng bitsin or magic sarap. Pero may dagdag na po yan. May pambili na rin po kayo ng yung isang kamatis na kasing laki ng aratiles na 20 pesos. Ayan. Makakabili na po kayo ng kamatis. At ito po ay tawag dito. Saan ko ba ilalagay itong mikropono? Ilagay ko ng alam dito para hindi nagabal. Ayan. Ayan. So, ayan. Tanggalin na natin to para hindi na sagabal ito. Okay. Ito po ang ating bubunutin dito sa timba. Ay halagang kasi sabi ko nga po sa inyo, medyo malaki-laki po yung ating tinanggap na cheque galing po sa Korea, na kung saan po yan yung pong business partner ko yan dito sa solar panel. Ako po ang tagagawa, ako po ang taga-assemble dito ng solar panel, i-export sa Korea. Sila po ang magpapadala ng mga materyales, dito lang po i-assemble sa Pilipinas and then ibabalik sa kanila. So, ibig sabihin, hindi ko na po sasabihin kung anong kumpanya dahil baka mamaya masilip ako nito mga butod at baka pag-initan na din tayo. So, sobra pong napakalaki yung ating natanggap ngayon. Actually, linggo-linggo po nakakatanggap tayo ng siguro, hindi ko na kailangan sabihin dito. Basta yung pwede kong, kung tutuusin, pwede kong pakainin ang 30 million katao sa loob ng isang buwan. Ganun lang po. Ganun lang po ibibigay ko. Yung presyo po, hindi na tayo nagbibigay. So, yan po yung ating kukanin. Ayan po ating bubunutin. So, 25 pesos po ito. Ay, 25. 25,000 po ito. Ano? Kaya, huwag ko kurap at bubunutin na po natin. Ayan. Okay? Halo-halo po muna tayo. Pero ito po
hindi ko po nakikita itong bubunutin ko. Tatalikod po ako, ha? Kasi nga po, kaya ko po ito nasasabi, dahil nga po naging issue po yung iba't ibang kulay daw. Bakit daw? Para po bang pinahiwatig niya na may pandaraya dito? Bakit daw magkakaiba ang kulay? So, anyway, yan po, hindi ko po tinitingnan yan. O yan, kukunin na natin. Kita nyo naman po, hindi ko po tinignan niya. Kasi nga po, naging issue po yan. So, anong gagawin ko rito? Yun ang ginawa nitong mga sekretary ko. At, tawag dito, pinagtyagaan nilang gawin yan. At ang katwiran nila, ako man po nagtanong bakit magkakaiba ka kung di colores ka ako yan? Maganda naman yung, sabi niya, nung sekretary kong gumawa, para attractive lang po tingnan. Kasi naman, puro puti, puro green, puro ganun lang. Mabuti na yung iba-iba ang kulay. So, doon sa paliwanag na lang yun, na-convince naman ako, dahil ako naman ang taga-bunot. At pinapakita ko naman sa inyo pag binubunot ko, hindi ko tinitingnan. So, aywan ko lang kung bakit pati yung question. At para bang may ibig sabihin. Anyway, kung ang hinahanap lang ninyo ay sabihin nyo may pandaraya, bakit pa ako magbibigay? Bakit pa ako gagawa nito kung may pandaraya? Well, in fact, hindi naman nakakadagdag ito ng views ko. Tingnan nyo na nagbigay ako ng 500,000. Tingnan nyo dyan. Ilan lang yung views ko? Nasa 2,000 lang yata yung views ko. So, nakadagdag ba? Hindi po. Hindi po. Hindi po nakatulong ito. Sabihin mo nagpapadagdag ako ng... Hindi po. Kasi yung 500,000 na nga lang, walang views eh. Yun po sinasabi ko sa inyo. Na dito naman pwede ko i-stop to eh. Pero paano ko i-stop? Dahil naipangako ko itong dati sa inyo, pagka na-reach natin yung 100,000 or certain na numbers ng viewer, ng subscriber ko, may mangyayari. Ay, ito na po, ito nakikita nyo. Nakikita nyo na po yung mga nangyayari. Na halos araw-araw po, araw-araw tayo namimigay dito. Yun po yun. Kasi binitawan ko salita yun. Anyway, ang daming dal-dal-lidera na. Pucha. So, ito na. O, ito. Basahin nyo, ha? O, ayan, ayan, ayan. O, ayan. Ayan. O, maliwanag, ha? Maliwanag. Lourdes Masida. Ayan. Si Lourdes Masida yan. Okay? Ayan. Hindi ko titingnan, ha? Oh. Yan pala, ganyan pala. Yan. Oh, hindi ko titingnan. Oh, yan, ha? Para sa walang duda. Oh. Ah. Bubunutin na natin. Hindi ko tinignan yan, ha? Oh, mababali ng liig ko, saka iiwas eh. Ito na. Oh. Uy, green na naman. Parehong green. Ayan, baka sabihin naman to may kwan. Kasi nagkasunod na green. Talagang hanggat ganyan ang utak ninyo, walang mangyari sa buhay niya. Ayan. Sino to? Oh. Basahin nyo. Ayan. Ha? Herminia Mendoza. Ito po yung pangalawa. Ha? 25,000 po ito. Ayan. 25,000. Ano? Sige. Kunin natin. Oh. Yan. Hindi ko titingnan. Oh, yan. Oh, bunutin na natin. Oh. Yan. Basa nyo? Agnes Salibio. Ha? Agnes Salibio. Pangatlo na to. Yan.
Bunutin natin mga alay eh. Aray, masakit dito pa. Bunutin natin. Yan o. Ayan. Mirna Umali. Yan. Mirna Umali ha. Pang-apat. Ay ko. Ito pang naharap dyan yung may tapal. Magpapabili nga ako bukas ng timba. Ayan. Nangalay din eh. Baik. Hindi ko tinitingnan yan ha. Iko. Talabo yung timba. Bigat eh. Matalas yung kanto ng timba. Ito na. Ito ang pang-5. Ayan. Melinda Ronquillo. Ayan. Alam nyo na po yan. At alam nyo na po yung laging instruction ko dito na diyan kayo sa Taray Quezon Mersa. Ayaw ko na pong ulit-ulitin. Kasi kung talagang kaya nga nakasali kayo rito eh. Kaya nga may pangalan kayo rito dahil diyan ko kinuha yan sa Messenger. So, ibig sabihin, alam nyo na yung gagawin ninyo. Kasi, para maiwasan natin yung magkiklaim na naman ng kung sino-sino na naman magkiklaim. Hindi kayo makakalusot. Hindi kayo makakalusot. At ito, uulitin ko lang po sa inyo. Wala po akong pipigilan kung inyo pong ipopost yan sa inyong FB account o ano paman. Pero, kung ako lang po ang tatanungin nyo, ayaw ko po. Pero sabi ko po sa inyo, karapatan po ninyong ipost yan dyan sa inyong mga account. Pero ulit-ulitin ko pong sabihin sa inyo, hindi ko po kailangan. At dito po ay hindi po tayo nagpapasikat dito. At kung maaari nga lang, sabi ko nga eh, kung ito ay pwede lang hindi na naka-live ito, hindi na naka-video ito, ay pwede naman na tawagan ko lang kayo ng tawagan. Di ba? Pero doon nga po, doon sa pagpapost, bahala po kayo. Sarili po ninyo yan. At ito lamang po ang kabilin-bilinan ko sa inyo. Kung inyo pong ipost yan, iwasan po ninyo yung salitang thank you sir, thank you Mr. Birana, dahil ako ang nabunot mo. Iwasan po ninyo yung magpasalamat kayo sa akin. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Hindi ko po kailangan ang pasalamat dito. Bagkos ang itinuturo ko po sa inyong lahat, ang ating Panginoon po ang pasalamatan nyo at hindi po si Birana. Yan po ang pakatandaan niyo. Dahil kung gusto ko lang po magpasikat dito, sabi ko nga po sa inyo, itong libu-libong mga iniikutan namin, na mga walang makain, walang masaing, kung yan ay binibidyohan ko yan, at ipopost ko dito sa account ko, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po kailangan na magsabing mag-subscribe kayo sa akin. Sisiguraduhin ko po sa inyo, kusa na yung mga tao mag-subscribe dito sa akin. Pero hindi ko po ginagawa yun. Bakit? Unang-una, ganun na nga po ang kalagayan nitong mga taong ito. Tapos ipopost mo pa diyan sa iyong video na makikita ng buong mundo na para mo na lang itong pinapakain o binabahugan na para mga aso. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang konsensya mo kung yun ang gagawin mo? Bibidyohan mo yung mga kalagayan nila na talagang walang laman yung mga kaldero nila. Yun po ang hindi ko kaya.
Kaya naman po sinasabi ko po rito, ano man, yung mga blessings na natatanggap ninyo na galing dito sa akin, huwag po kayong magpasalamat sa akin, kay Lord po kayo magpasalamat. Yan po ang laging nasa isip niyo. Dahil kung yun ang gagawin ninyo, parang ako ang nakakahiya sa ating Panginoon dahil unang-una, yung mga kayamanang yung mga nandyan sa akin ngayon, kung ano man meron ako, kung ano mang mga sintabos ang nandito sa akin, kung ano mang mga kamuting dilaw na sa akin, yan po ay galing sa kanya lahat yan. Kasi kung hindi naman niya sa akin itinuro yung mga kamuting dilaw na yan, hindi ko po malalaman yan. So yan po sinasabi ko. Wala po kayong dapat pasalamatan. Ang Panginoon lang po. Kahit kailan, hindi nyo kailanman pasasalamatan. Si Birana, total wala naman akong kakwenta-kwentang tao. Isa rin po akong hampas lupa at patay gutom. Kaya nga lang, dahil sa sobrang pananampalataya ko sa ating Panginoon, pinagkatiwala sa akin lahat ng mga kailangan ko sa buhay. Kaya naman ito, kahit na sinasabi ko na sa Kanya, sa ating Panginoon na, Lord, stop mo na ang pagbibigay mo ng blessing sa akin. Bagkos, idiretso mo nang ibigay lahat ang mga blessings na dapat sa akin dito sa lahat ng mga subscribers ko. Yan po yung madalas niyong naririnig sa akin. Dahil yun naman po talaga totoo ang nasa puso ko. So, wala po kayong dapat ipagpasalamat sa akin. Muli, itinataas ko ang aking mga kamay sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na may mga sakit at may mga problema sa buhay. Sana, Ama, pagalingin mo na po sila sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Panginoon. At ano nga ba yung sinasabi ko rito kapag tapos na ako magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.